Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nakakapanghinayang at minsan medyo nakakainis sa mga pictures na blurred o malabo ang kuha dahil wala sa focus. In the same way, nakakapanghinayang din at nakakalungkot, although minsan ay nakakainis, na makakita ng Kristiyanong ang buhay ay wala sa focus. Ang ibig ko pong sabihin, napipilitan lang pumunta sa church, napipilitan lang magpuri at sumamba sa Panginoon, hindi nakikinig sa aral ng salita ng Diyos. Hindi o bihira pong mag-tithes at mag-offering. Madalang magbasa ng Bible, tamad manalangin, hindi nagsishare ng magandang balita, at hindi nakikipag-fellowship sa kapwa-believer. Alam nyo, pag ganito ang situation, ang buhay Kristiyano ay hindi nagiging blessing, manapay nagiging burden lamang po o pabigat. Ang tanong, na-enjoy mo ba ang iyong buhay Kristiyano? Kung oo ang sagot mo, then praise God. Ang ibig sabihin, nakafocus ka sa Diyos. Ngunit kung hindi ang sagot mo, hindi mo na-enjoy ang iyong buhay Kristiyano, ang ibig sabihin nito, wala ka sa focus. At kailangan mong mag-focus sa Diyos. Sa photography, ang picture na wala sa focus ay bunga ng dalawang factors. Una, hindi sapat ang light na nagbibigay liwanag sa picture. At ang ikalawa naman, hindi tama ang pagkakaset ng lens para i-capture ang imagery. Ano ang koneksyon nito sa ating spiritual life? Pakinggan mo itong mabuti. Ang kakulangan ng light ay nangangahulugan na ang ating devotion sa Diyos ay hindi ayos. At ang maling setting ng lens ay nangangahulugan naman na hindi natin nagagampanan consistently o tuloy-tuloy ang ating duty o tungkulin. Dapat balance ang light at lens para maging perfect ang picture. In the same way, kailangan balanse ang ating devotion at duty o tungkulin upang magkaroon ng buhay na nakafocus sa Diyos. A life that is spiritually out of focus will eventually manifest in unclear visions, unfounded perceptions, unreliable interpretations, and unfruitful actions. Babasahin ko po sa inyo ngayon ang nakasulat sa Book of Luke chapter 10 verses 38 to 42. Ito po ang magsisilbi nating teksto. Makinig po kayong mabuti. At hayaan niyo pong kumilos ang Holy Spirit sa ating mga puso, sa ating isipan, nang sa ganon maturuan niya po tayo. As Jesus and His disciples went on their way, He came to a village where a woman named Martha welcomed Him in her home. She had a sister named Mary, who sat down at the feet of the Lord and listened to His teaching. Martha was upset over all the work she had to do. So, she came and said, "Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me." The Lord answered her, "Martha, Martha, you are worried and troubled over so many things, but just one is needed. Mary has chosen the right thing, and it will not be taken away from her." Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang tanong, paano mo malalaman kung wala ka sa focus? Una, naiinis at masama ang loob mo sa iyong situation. Sa mga verses po na binasa natin, makikita nating abalang-abala si Martha sa paghahanda. She was doing a great job. Her hands were on the job. Her head was also on the job. Ngunit wala sa puso niya ang kanyang ginagawa. Bagamat nagtatrabaho po siya, lumalabas na hindi niya gusto at hindi siya masaya sa ginagawa niya. Binanggit po sa Luke chapter 10 verses 40 and 41 na si Martha ay upset. Ang ibig sabihin, naiinis o masama ang loob, galit. At siya po ay worried and troubled. Ang ibig sabihin, hindi po siya mapalagay at abalang-abala. Tulad po ni Martha, tatlo ang posibleng dahilan kung bakit tayo naiinis o sumasama ang loob natin sa ating situation. Ang una, hinahayaan nating sirain ng distraction ang ating paglilingkod. Isang magandang bagay ang maglingkod. Ito ay fulfilling at rewarding. Ngunit, pag hinayaan po nating tayo ay madistract, diyan na tayo magsisimulang mainis at maging masungit. Ang ikalawa, pag hinayaan mo ang feeling of desertion o ang feeling na iniwan ka ng mga kasama mong nag-iisa sa paglilingkod, sa pagtatrabaho, pahihinain nito ang iyong focus sa paglilingkod. Pahihinain nito ang iyong focus sa iyong ginagawa. Gaano kadalas na pakiramdam mo, nag-iisa kang naglilingkod sa Panginoon? At imbis na ituring mo itong isang pribileyo, ang feeling mo ay deserted ka
o iniwan ka ng iyong mga kasama at walang tumutulong sa iyo? Hanggang si tinatanong mo na ang Diyos, lagi po bang ako na lang ang gagawa? Kapatid kaibigan, ipagpasalamat mo sa Diyos kung sakaling nag-iisa kang gumagawa. Ang ibig sabihin nito ay pinili ka ng Diyos sa dami ng mga tao, hindi ka naman niya bibigyan ng gawain na alam niyang di mo kakayanin. Which means that God has handpicked you for the job. Ang ikatlo, pag hinayaan mo makapasok ang depression, magdudulot ito ng discouragement. Pag tila walang nagke-care na naglilingkod kang mag-isa, pag tila walang nakakapansin sa pagsasakripisyo mo, pag walang nag-a-appreciate o bumabati sa iyo, ang tendency ay mawalan ka ng gana at mag-give up. At sisigaw ka ng, nasaan ang katarungan? Bigyan mo naman ako ng pansin. Kung ganito kang tipo ng tao, then you are out of focus. Kapatid, kaibigan, panahon na para malaman mong God trusts you to do the work He has assigned to you. At para hindi ka ma-depress, pakinggan mo at i-memorize ang nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Pakinggan mong mabuti. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, paano mo malalaman kung wala ka sa focus? Ikalawa, pag naaawa ka na sa sarili mo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Martha kay Jesus sa Luke chapter 10, verse 40. Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Gusto ni Martha na maibaling ang buong atensyon sa kanya at sa kanyang mga ginagawa. Siguro, naisip niyang ang pagdating ni Jesus ay isa lamang social visit at magkakaroon sila ng kainang magkakaibigan. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagiging sobrang abala. At dito siya naawa sa kanyang sarili. Tatlo ang posibleng dahilan ng pagkakaroon ng self-pity o awa sa sarili. Ang una, pagpakiramdam natin na tayo ay inadequate. Ito'y nararanasan natin pag kulang po tayo sa personal prayer at quiet time. Pag tayo kulang sa personal devotion at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang panahong pakiramdam natin, we are spiritually low at nagiging vulnerable tayo sa atake ng dyablo. Ikalawa, pag tayo bumabagsak dahil sa ating iniquity, pag tayo nagkasala at dumating sa punto ng self-condemnation, pakiramdam natin, talunan tayo. Ikatlo, pag ang katawan natin ay bumagsak dahil naman sa infirmity, ang bawat isa po sa atin ay prone sa sakit. At marami ang dahilan ng pagkakasakit. Pwedeng dahil ito sa ating maling lifestyle, maling eating habits, maling work habits, pagpupuyat at marami pa pong iba. Pag ang tao ay may sakit, emotionally down, at spiritually inconsistent, ang tendency ay magkaroon ng awa sa sarili. At kung ganito kang tipo ng tao, then you are out of focus. Tandaan mo ito. Hindi tayo exempted sa sakit, sa kalungkutan, at pagkabigo. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihang mamuhay ng may katagumpayan laban sa ating mga problema, sa mga hamon sa buhay, sa mga pagsubok. Tayo'y mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Paano mo malalaman kung wala ka sa focus? Ikatlo, pag naisip mong napapagod ka na sa paglilingkod. Sa Luke chapter 10 verse 40, i-voice out po ni Martha ang kanyang saloobin kay Jesus. Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? At nang siya po ay mag-demand o mag-command kay Jesus, tell her to come and help me. Sa umpisa, wala siyang reklamo sa kanyang pagtatrabaho sa kusina. Wala kahit isa. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang ipinapakitang ugali ni Martha. Gusto niyang madistract ang isang bagay na mas importante kaysa sa kanyang ginagawa at damayan siya ng ibang tao sa kanyang trabaho. May tatlong posibleng dahilan kung bakit tayo napapagod sa ating paglilingkod. Ang una, pag tayo ay naging envious o nainggit sa role o position ng ating co-worker o kapwa lingkod. Ito ay nangyayari pag nakikita nating mas maganda ang posisyon ng iba. Lalo pangat ginagawa nila ang nasa limelight at ang sa atin naman ay nasa backstage.
Ikalawa, pag naiinis tayo o nagagalit tayo sa ating mga co-laborers, nakikita ni Martha na kaupulang si Mary sa paanan ni Jesus, na tila walang pakialam sa kanya, samantalang siya ay hindi magkanda-ugaga sa pagtatrabaho. Ganon din sa church ministry o sa office. May mga tao talagang hindi na halos tumitigil sa paggawa. At may mga taong halos wala namang ginagawa kundi ang maupo at mag-relax, magpahinga. Ikatlo, pag kino-question na natin ang pangunguna ng Panginoong Hesus, kontrolado pa ba ng Diyos ang ating situation? Basahin uli natin ang Luke chapter 10 verse 40. Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Sa verse pong ito, maliwanag na kino-question ni Martha ang pangunguna ng Panginoong Hesus. At nang magdemand po siya kay Jesus, nasabihan po si Mary na tulungan siya. She was implying her lack of trust in the rule of Jesus. Na para bang hindi alam ni Jesus ang dapat niyang gawin first and foremost. This is a question of unbelief. Madalas tulad po ni Martha, nakakalimutan natin na God is in full control. Alam niya ang kanyang ginagawa and He knows all things and He knows what is best. Pag ikaw'y napapagod sa paglilingkod at nagdidemand o nagko-command ka na kay Lord na He must do something in your personal designation. Kapatid, kung ganito kang tipo ng tao, then you are out of focus. Remember this. When other people seem different, don't panic. When other people do nothing but sit, don't fret. When the Lord seems so quiet, don't quit. Pakinggan mo ang sinabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3, verses 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Ang buhay mo ba'y nasa focus o wala sa focus? Sa photography, pag ang light ay hindi balance sa setting ng lens, gaano man kaganda ang imagery, blurred ang kalalabasan dahil wala ito sa focus. Ganito rin sa ating spiritual life. Our devotion should be in perfect balance with our duty. We should not get angry at our situations. We must not feel sorry for ourselves. And we don't have to become weary in our service. We should be like Mary in our worship and like Martha in our work. Then, and only then, can we have a life that is focused. May natutunan po ba tayo? Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa araw nito na kami po ay tinuturuan mo to have a life that is focused. Lord, we thank you for your blessed Holy Spirit na siya pong nagtuturo sa amin, nag-guide po sa amin. Lord, maraming salamat po at ang dalangin nga po namin na maipamuhay po namin ang aming napag-aralan, na manatili po kaming focus sa amin pong faith, manatili kaming focus sa ipinapagawa mo sa amin, at higit sa lahat, manatili po kaming focus sa iyo. Nais ka po naming mapapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian. Tulungan mo po kami. Ngayon pa lamang, dinideklara na po namin ang katagumpayan ng iyong mga anak na focus sa iyo pong buhay. Salamat po ng marami. Continue to bless us all, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.